Mad Flow Music. San Pablo eh! Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman hampas lupa. Strong igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Kaya Kumaong, ngayon, bigyan ng konting respeto. Huwag naman ganun. Tawagin niyo naman, Sir Kumaong, Sir Kumaong. O sa personal ay hindi nyo naman laban. Tama? Kumbaga, you are just there if nandoon kayo to support. Hindi ho kayo nandoon para ipahamak ang inyong mga sarili. Mahal na mahal ko kayo, ayaw ko na mapapahama kayo. Okay? Chill. Gusto nyo akong makita, gusto nyo siyang makita, maybe, sabi niya, pupunta siya, you can come. Pero kung ipapahamak nyo ang sarili nyo, do not come. Okay? Make sure na hindi mo ipapahamak ang sarili mo. Because hindi ho worth it. Tandaan. O, shout out. So, shout out sa'yo, Sheena Christine. Shout out. Ito pa. Mahoyo mo lang yan si Kulaong, Boss MG. Sabi ni Papin. Madami kang maliligtas na OFW katulad natin. Sana talaga, shout out, Boss from Canada. Yes. And ito pa, mga kahombre ko, no? Kapag pupunta kayo doon, make sure na batiin nyo ako, ha? Kahombre, MG, nandito kami. Okay? Huwag yung tulad sa sunugan. Walang iya. Wala man lang sumuporta sa akin. Diba? Sa totoo lang, ha? Ngayon, it's been a long time now. Pero sumama loob ko sa inyo. Ang dami ko nababasa sa comments noon na live nung papunta na ako doon, nung nandun ako, nung malapit na ako doon. Eto, Boss MG, nandito na kami. Walang nga kayo, wala naman kayo. If ever na nandun kayo sa pinakadulo. Naririnig ko may mga sumisigaw. Anyway, MG, komendiamo. Vengo, well, Italiano to mga kahombre ko. I-explain ko sa inyo later. Kasi 6 euro to, malaking pera ho to, sobra. MG, komendiamo. Vengo da Firenze. Ho visto i tuoi video e adesso sei nel picco stato della tua carriera, così ci consigli a come investire i nostri soldi, ok? Cosa ci consigli a come investire i nostri soldi, ok? Nagtatanong siya, sabi niya, nasa top na daw si MG ng karir niya, nagtatanong siya ngayon kung papaano at saan namin pwede i-invest ang pera namin. So ito, kahombre ko ha, from Firenze, Italia. Hindi ko na i-Italianoin kasi ang dami nanonood, hindi naman tayo maintindihan dito. Pero anyway, saan mo ba pwedeng i-invest ang iyong pera? Una, ito, sabi ng mentor ko, ha? Yung mentor ko sa totoong buhay ko. Okay? Cash is king. Okay? So, ibig sabihin, huwag mo gastusin pera mo. Ito maganda no? May matututunan ka pa dito kay MG. Cash. Okay? Yung pera mo, ilagay mo sa bulsa mo. Okay? Mahalaga yon. Pangalawa, ano bang mahalaga? Kapag meron kang pera, eto, sa panahon ngayon, 2026, hindi ho worth it na ikaw ay mag-invest, maggawa ka ng negosyo mo, o ikaw ay gumawa ng tindahan, o something, hindi ho siya okay. Ayan, pinag-aralan namin. Kasi gusto kong magtayo ng barbershop, no, kung ano-ano, no, but it's not working, mga komre ko, it's not gonna work. Kaya mahalaga po yun. So, ngayon mga kahombre ko, ang suggestion ko sa inyo, hawakan nyo muna ang pera nyo. At huwag kayo mamimigay yung sa tawag doon, sa humanitarian, huwag ho kayo magbibigay. Sa mga humanitarian na yan, hindi ho totoo yan. If not, sa mga lehitimo po na foundation, yon. Yung totoong may papeles, okay yon mga kahombre ko. Pero yung, kung kani-kanino lang kayong tao magbibigay ng investment, it's not okay. Huwag din ho sa gold. Ako, masasuggest ko, huwag sa gold.
Please, don't do it. Huwag niyong gawin yon. Huwag niyong gawin yung sa gold. I don't believe in that, personally. Kasi, kunwari, Rolex, wag. Wala nga ako Rolex, wala. Gold lang, pero simple lang yan, maliit lang, alam niyo yun. Huwag din sa Rolex, mga kahombre ko. Hahawakan niyo yung pera niyo. Hawakan niyo yung pera niyo. Promise, man. Legit yon. Na-inspire ako mag-repent, Boss MG, sabi ni Fritz. Dahil sa'yo, God bless sa channel mo. Pa-shoutout sa bayaw ko si RG. RG, nanunood. Okay. Thank you, Boss MG. Salamat. So yun, mahalaga yon mga kahombre ko. Huwag kayong mag-i-invest sa kung saan-saang parte ng society. Leave it. Dito muna. Then, pagka okay na magtinda, maggawa ng negosyo, magtayo ng kung ano-ano, ganito na lang ha, usapan, 8,000 viewers. Plano ko magtayo ng barbershop, tama? Diba? Gusto kong magtayo ng barbershop kasi lagi ako nagpapakalbo, no? Parang nag-aaksaya lang akong oras, balik-balik sa barbero ko. So better na doon na lang ako sa barbershop ko. Yan, pangarap ko lang yan. Ewan ko lang kung bakit, pero gusto ko lang, no? Sasabihin ko sa inyo kapag magtatayo ako ng barbershop. Okay? Para sabayan nyo ako. Ibig sabihin yun yung tamang oras at araw. Okay? Dito na lang. Boss, sabi ni Koy Mix Explorer, 5 pounds. My God, ang laking pera nun. Boss, sampigahin mo yan. Ibaon mo na yan si Gusgusin Kahombre since 2018 from Farnborough, England. Lapit lang sa Basingstoke. Oh yes, nakapuntaan na ako dyan sa Farnborough minsan. Dati. Yes, real yun. Happy birthday sa misis ko, Tinay Orange. Sabi ni I am not. Yon. So mahalaga yan mga kahombre ko. Sabayan nyo ako sa negosyo kong gagawin ha. Yung araw na yon, sa araw na yon. Boss MG pa shoutout from Siargao. Sabi ni ZB. Okay, shoutout. 250 pesos. Grabe naman kayo. Putragis, ang laking pera na ho nito. 8,000 pesos mga ko. Putragis, ganito pala dito, no? Anyway. Kahombre MG, all out suporta and kudos to you from Sweden. Okay? Hi, kamusta? My goodness, man. Anyway, what the fuck? Grabe pala dito, no? Anyway, eto pa, mga kahombre ko. Do not invest, suggestion ko ha, huwag kayong mag-i-invest lalong-lalo na sa tao. Yung magsasabi sa'yo na, uy, 7% yan, uy, 10% yan, uy, 50%. Don't believe in that. Zero. X. Okay? Don't believe in that. Straight scam yan. Believe in yourself. Sa'yo lang. Sa puso mo lang. At sa asawa mo. Mahalaga mga kaumbre ko sa asawa mo. Partner mo ikaw magtanong. Kasi yun, nakakaintindi sa'yo yun. Okay? Alam nyo, kahit yung magulang nyo, baka hindi kayo maintindihan. Sa gantong edad ko sa mga 30, 40 pataas, hindi kayo maintindihan ng magulang nyo. Asawa or partner yan, makakaintindi sa'yo. Real talk. Shout out, Boss MG, walang hindoroto dito. Sabi ni Kusina, buddy, happy Valentine's sa asawa ko, Cherry Rose Florante. Oy. Okay, anyway, mga kahombre ko, this week is a fully packed week for me. Kasi iniimbitahan tayo sa Napolcom. Wow. Tapos kausap ko na din si Good news yun. si Bossing, si Yusek, Aboy. Yan. So magkikita rin kami this week. So yon. I will be preparing everything para mas maganda ang laban ni Norman Gusgusin. Ay, si Boss Manny pala. Gusto niyo bang malaman kung ano nangyari sa ifa-file ni Boss Manny? Gusto niyo bang malaman? Sige nga, sagot nga kayo, yes or no. Sagot kayo, yes or no. Press 1. Ay, tumalsi pa. Press 1 kung gusto niyo malaman kung ano nangyari sa file, sa pagfa-file ni Boss Manny. Press 1. Ayan, gusto niyo malaman. Good. Naibigay ko na po, mga kahombre ko, lahat ng kailangan. Nabigay ko na, napasa ko na lahat sa kanyang mga abogado. Kausap ko po directly ang kanyang mga abogado. And it will now, isa na lang po mga kahombre ko na testigo ang nagsusulat ng kanyang, basta may tawag doon, no? ng kanyang patunay, kumbaga, na nandun siya
sa group chat na yon, lagot. Kanormal, Lactrin. Anyway, shout out from Lima, Ohio, USA, Boss MG. Pa-shout out. Hindi nahalalan ni Boss MG. Di ba narinig niyo naman yan eh. Ilang beses ko na pinukwento yan dito. Kanina nga, dapat 11 yata yun, nakapag-start na ako. Pero may kausap ako, abogado. Nire-ready na lang po. Nire-ready na lang. Kasi may mga technicalities pa na tinitignan eh. Kapag na-plancha na yun, nako, ulaong. Talagang seryoso po talaga si Kulaong ni Pacman. Kasi nga po, syempre, si Pacman, hindi yan basta-bastang tao. Yun ang yun ang mahirap talaga dito sa sitwasyon na ito na pinasukan ni Kulaong. Hindi na kasi sinunod yung payo sa kanya ng mga abogado noon. Hindi niya sinunod ang sinabi ng mga mamis noon na manahimik na lang. Paglaya, manahimik. Imagine niyo, kung walang Kulaong sa SOCMED ngayon, iinit ba ang issue about Manny Pacquiao? Hindi. Iinit ba ang issue about BJMP, nakakagamit siya ng cellphone? Hindi. Diba? Kaya alam niyo po, ito talaga, walang ibang nagpasama ng sitwasyon ni Kulaong kung hindi siya. Walang ibang dapat sisihin dito kung hindi siya. Kaya, talaga to eh. Si Kulaong dito, nagbibilang na lang to ng mga masasayang araw sa labas. Yun lang. Yun na lang yung nun eh. Nagbibilang na lang siya ng masasayang araw. Wala naman siyang pera. Katulad ni Saldi ko, ni Atong Ang, na kaya niya mag-backdoor o tumakas, umalis, magtago sa ibang bansa. Diba? Hindi niya kaya yun. Kaya talagang ito si Kulaong, wala pa papupuntahan, kundi pababa, papuntang Huyo. Walang ito eh. Wala talagang ibang pupuntahan. Shout out sa Filipino community at mga nurses sa St. Rita's Hospital. Marion Moneda. Okay, shout out. So yan, very good. Testimony, sworn statement. Yan, ang tatalino niya talaga. Yan yon, sworn statement. Now, mga kahombre ko, yung sworn statement, isa na lang pong vlogger ang nagsusulat ng sworn statement niya. Tapos, ifa-file po, ito, ni Boss Manny, I think I'll be coming to sa Jensan. Yes! Finally, makapunta ako sa Mindanao. And kasama ang aking misis, hopefully, kasi sabi ni Madam Jinky, gusto ka daw niyang, pupunta daw tayo, di ba? So, exciting! At excited po ako makapunta sa Jensan, mga kahombre ko, kasi never pa ako naka-step foot sa Mindanao, mga kahombre ko. So, I don't know. Anyway, pwede bang iparamdam mo ang galit ng tao pag magkita kayo ni Mang Ausin? Para sa akin, please, 20 Canadian dollars. Sino may sabi nito? Band Dim. OG fan here since Beast Mode na ako era. Edmel Kirante. Okay, shout out. Mga kahombre ko, ganito kasi yan. Teka, ano natin dyan? Ayan. Ang ganda talaga nun. Kasi, ako hindi ko alam eh. Si Ate Ira siguro alam. Kunwari ba Ate Ira, mag-testify ako, magbigay ako ng affidavit o ng sworn statement, di ba? Magbigay ako na si Kulaong ay ipinarecord yung tawagan, tapos sabi niya kasi i-record para kung sakali na may mag-traitor sa amin. Di ko naman alam na yung pinarecord na sa akin magagamit laban sa kanya. Ngayon, kung magbigay ako ng sworn statement, Ate Ira, pupunta ba akong Jensan? Kasi malayo yun. Yung ticket, di ba? Parang yun ng ako. Pero ako hindi ako nangangamba sa gastos kasi sigurado ako
may sasagot ng aking plane ticket, hotel, kung ilang araw ako kailangan doon. Walang problema eh. Bakit? Manny Pacquiao eh. Ang magdedemanda. Siyempre, sagot ako ni Sir Manny, ni Senator. Di ba? Saka isa pa, pambansang kamuo yan. Hindi, nung lumaban siya kay Matisse, sa Kuala Lumpur, Malaysia, may ticket ako doon. Kaya lang, hindi ko na gamit kasi nga, linggo. Bawal kami mag-off day ng linggo doon sa amo namin. So, hindi nakapanood. Pagkakataon ko to, di ba, na makita si Sir Manny kung sakali. Kung di man kami magkita ni Sir Manny, mapunta ka lang dun sa kanyang lugar, di ba? It's an honor na talaga. Tapos kung sabay kaming makapunta doon ni MG, di ba? Makakapagpa-selfie pa ako kay MG. Di ba? Para akong bata na nakita ko yung mga artista. Ganun ang mangyayari sa akin. So, ko lang din talaga. Hindi ko talaga sure. Wala pa akong alam kasi hindi ko nga alam kung kailangan ba ako sa korte, kung ako ba ay kailangan pumunta doon. So, sa PI ka, kailangan nandoon, Boss Mac. Okay. Hindi pa. Di ba at least may pag-asa? Kasi yung PI, preliminary investigation, di ba? So, kung kailangan ako doon at kailangan ng plane ticket, di ba, hotel, magandang pagkakataon yun para sa akin. Hindi ko palalagpasin yun. Regular filing ang gagawin, kaya di ka pa agad kakailangan doon, sa PI ka kailangan. Di ba? Ayan, mabuti naman talaga, meron tayong kasama ditong eksperto sa mga ganitong kalakaran. At least nasasagot natin kagad. Nasasagot kagad yung katanungan ko sa isip ko, kailangan ba ako doon? Pupunta ba talaga ako doon? Mga ganun eh. Okay, I admire and salute Sir LG, Sir Mac. Ginawa niyo lahat para masugpo ang kahayupan ni Kula. Totoo yun. God will surely protect Sir MG and family from harm and danger. Naku, Sir Mac, baka hindi sisipot si Kulaong sa 24. Baka nga po. Joshua Plenos ng Jensen. Ayun, may kahombre sa Jensen. Boss Mac, huwag mo na kami intindihin. Huwag ka na bumili pa sa lubong. Teka, may nag-comment dyan. May nag-comment dyan Di ba, nakaraan, sabi niya kapag napunta daw ng Jensen, magbibigay daw siya ng tuna ba? Tama ba? Tuna? Ewan ko di matandaan. Tuna yata yung sinabi. Kaya sabi ko kay Jayers, pag nagpunta tayo ng Jensen, may magbibigay daw ng tuna sa atin. Sabi ni Joy, sama ako. May pamasahe ka ba? Wala. Kapag may nagbigay ng tuna, di maganda, di ba? Kasi, kapag bumaba ako ng NAIA, galing ako Jensen, baba na NAIA, pwede na tayo magkita-kita nun. Century tuna daw, sabi ni Kuya Rolando Cuevas. Diba? Yun ang mga maganda talaga na mangyari sana kung matuloy yan. Waste mogul regarding yung Balikulang, huwag niyo pakialaman kahit laslasan ng susi or pasimple ng gulong. Hayaan niyo tumirik yan sa daan, wala naman siyang pondo pang maintenance eh. Saka walang tutulong dyan, walang magmamagandang loob dyan na tulungan siya. Kung Henry, mag-like na po tayo para sa next wave ng comment reading. Pa-like na lang po. Salamat po sa magla-like. Ilan ba viewers natin? 385. Tapos 142 lang. Naku po. Wala pa sa kalahati yung like. Pa-like na lang po. Hindi naman po ako si Kulaong. Grande ko sa idol, may nakita ako vlog ni Kulaong. Ni Kulaong, para daw naka-wax buhok niya. Tingin ko puro langis dahil walang ligo. Tingin ko, saka anda si Kulaong kasi di ba, 50 na yan. Baka tawag ko, pumada na ginagamit yun eh. At Brigera, nandiyan pa din, bingo, buhay pa pala yung tekla na yun. Buhay pa po, masamang damo eh. At ang hirap ng kalagayan ni Kulaong ngayon. Influencers kaaway niya, gobyerno kaaway niya kasama ng kapulisan. Dati NBI ginurgur niya ngayon magsasanib puwersa na siguro ang NBI at PNP. Kuya Henry, ginaya ako ni LG okay, oo. Waste Bogel, buti na yan, may Gcash date.
kay Mami Susan at sa ibang na-scam. Nakakaawa kasi mga OFW sa tate like her. Oo, nakikita ko, may mga nagbablog niyan. Meron ako isa nakita nagbablog ng mga homeless. Hindi ko alam kung saan lugar yun. Nakalimutan ko na. Basta nagbablog siya ng mga homeless. Tapos, meron siya isang nakausap Pilipino. Parang ano siya, nalulung sa ano. Tapos ano siya, parang zombie. Pero mas na pinuutak niya. Pero yung kilos niya, parang zombie. Tapos binigyan niya ng pagkain. Kinuwento niya kung ano nangyari sa kanya, na baon sa utang, nalulong sa bisyo, nalulong sa sugal, iniwanan ng asawa, iniwanan ng mga anak. Nakita ko yun. Kaya ano kala natin di ba kapag nasa tate maganda buhay. Pero meron din po talaga na mga nagiging homeless. Ate May, huwag daw kayo mag-spam ha, madedelete daw comment niyo, sabi ni MG. Tama, sinabi niya ni MG yun. Ate May, sa tingin niya tubeless yung gulong ni Kulaong kasi kung hindi, abay, tama naman na. Ang hirap no, pag tubeless gulong mo. Delikado. Ayan thyroid sector nandyan na. Ate May Alcantara, bumangon si Casper para durugin ang wallet ni Kulaong. Oo, nagbayad na check. Gawain batang hamog lang ang gumagawa ng gulo. Huwag maging violent sa February 24. Manood na lang ng hearing. O yan, thyroid sector. Baka manood ka dyan. Diba? Baka malapit ka lang dun. Okay, nakapagputok na ba ang lahat? Happy kung hey Patchoy. Ngayon na ba yan? Kay Joseph Cruz, gulpihin niya ni Makagago. Hindi po. Ate Katrina Lab, hindi yan pupunta sa 24th. Ang excuse niya, may humanitarian siya sa 25 at 26, di ba? 10 a.m. naman 24, 10 a.m. Pwede na siyang bumalik agad ng Isabela o ng Cagayan. 8 hours biyahe. Abot pa siya. Kapag talaga hindi siya nagpunta doon, palusot niya na lang yun, naduwag talaga yun. Either long sleeve or yellow shirt ang gagamitin niya sa 24. Yung puti, nanilaw na kaya yellow shirt. For the win, let's celebrate. Tamsak, Ate May. Ate Ira, para makaiwas siya sa invitation, pumunta siya sa Pluto. Hanggat nasa Pinas siya, di niya yun matataguan. Ate May, oo, nang rumaragas ang kaso si Kulaong, sana oo nga. Kuya Henry, Kento, asan ka na? Tama na yan. Bunutin mo na yung sinaksak mo na charger ng phone mo. Nako, Mami Bex tagumpay Mukhang happy Valentine's Thyroid sector, wasak ang bulsa ni Mang Hussein pagdating ng mga kaso. Wala na magbibigay sa kanya ng VIP treatment sa Hoyo. Tama nga. At nako Kulaong, masarap kayo ng dahil sa bayan. Yari ka, itatali sa plaza. Nang paulit-ulit. Pro Gamer. Ayan, shoutout sa Pro Gamer. Omin Pogi, rekta, sarado ng pinto ng karo niya. At Brigera, sabi ni Kulaong, may pera daw siya pang piyansa, kaya hindi siya takot. Nakulong kasi lalabas agad siya. Ay, wala po siguro pang piyansa na yan. Molex, ayan, shoutout. Emmanuel Fernando, Makmak, consolidated yung 20 counts sa isang demanda, isang warrant lang yun. Okay po. Kasi marami daw sabi ni LG malalaman natin na lang yan kapag dumating yung warrant of arrest. At yes, invitation talaga. Bago pa man yan sinabi ni MG, lumabas na yan sa tawas ng albularyo. At Brigera, pansinin daw si Boss MG sa Paranaque, Kawayan or i-shoutout. Tama, oo, sinabi nga. At may kung sa PI niyan, sa Jensen, pwede namang hindi pumunta si Kulaong. Pero kahit abogado niya, kuno ang puputayin niya ng Jensen, gagastusan pa rin niya. Oo. Hotel, pangkain, plane ticket. Siyempre kapag ikaw nandun ka sa Jensen, hindi pwedeng wala ka sa sakyan o kukuha ka na service. Diba? Ate Joseph Grooms, mega love shoutout po. Mga tropa tips, like po tayo. Ayan, Kuya Henry. Okay, Molex. I just watched MG's live and came here for your interesting reactions about the Big King from the 24th. Yun. Okay, medyo late lang nga po kayo, Molex. Okay, thyroid sector, Norman, ang pangit mo pala sa personal. Ang lutong ng pagkakasabi, di ba? Thyroid sector. Ate Ira, sa Feb 24 schedule ng arraignment nila.
babasahan si Kulaong ng mga kaso niya. Ang nakaka-excite dyan, kung mag-plead ba guilty or not guilty.